Hello guys! Welcome to our channel. And today's video guys, ipapakita ko lang yung process ng aking pagpupropagate ng Echeveria Prism. Ayan guys. Ito ay pinopagate ko last April 2023. So 1 year pa lang siya guys. At ayan nga, nagkaroon siya ng maraming babies. So naisipan ko siyang i-cut. Ayan, pati na rin yung kanyang ulo. So hinedcut ko siya. So, tinanggalan ko rin guys ng maraming dahon yan para ma-propagate. Ito guys ay isang Korean succulents pero mura lang siya guys. Ito siguro nung nabili ko is nasa 600 yen or 700 yen ang isang piraso. Pero ang ganda guys ng kanyang kulay lalo na kapag autumn to spring season. So ayan guys, tinanggal ko yung kanyang ulo at tinanggalan ko rin ng maraming dahon para ma-propagate. So actually nung pinopagate ko to guys, last year is spring season. So growing season talaga nila. So ang gamit kong soil dyan is more on garden soil. Actually itong tray na to ay halo-halong propagation. Pero mas marami akong nailagay dyan na Echeveria Prism. So actually nilagyan ko din to ng Echeveria Bluebird at si Lola. At nandyan din si Tito Buns na variegated. So, ito siya guys nung aking ginawa last year. Ayan. So, halos isang dahon lang sa isang tray or isang square. Ayan siya guys. And then, after 1 year guys, ipapakita ko sa inyo kung gaano siya lumaki after 1 year. So, ito na siya guys. This April 2024. So, isang taon at isang buwan. Ito na yung kanyang growth. Actually, yung iba dyan ay hindi mag-growth or natunaw na damage nung last summer namin kasi ang summer namin is from June to September. So natunaw siya. Yung iba naman dyan ay nakuha ko na, nabunot ko na, ayan, na ipamigay ko na sa ibang mga friends, ayan. So ito guys yung ating Echeveria Prism ngayon. Ito na siya guys. So pala ko siyang itanim ngayon guys sa kanya-kanyang pot. Ito naman si Tito Buns na variegated. So ilan din yung tumubo. So, mga ilang piraso din yung nag-success. At meron din syempre yung ating mga Bluebird at si Lola ay may tumubo at meron ding na-damage. So, ngayon guys, ang gagawin ko is ililipat ko siya sa kanya-kanya nilang paso kasi nagsiksikan na sila. Ayan guys, ito si Bluebird. Ayan. So, nagsiksikan na sila. So, ililipat ko sila sa aking paso na meron dito. Ayan. So, plastic pot siya. So, actually, tingin ko is kukulangin siya. Ayan. So, tatanggalin ko muna guys sa kanyang tray. Actually, yung isang dahon, nagkaroon siya ng 3 tubo. Ayan. May 3, may 4. Meron din nag-iisa lang sa na tumubo. So, napakadali niya talagang i-propagate guys. Hindi ko akalain na ganito kadaling i-propagate si Echeveria Prism. Ang ganda guys ng kanyang ang kanyang rosette. Lalo na kapag oldies na siya. So, well, actually ito bukang-buka kasi nga bagong pa lang siya, tubo. So, maraming yung kanyang soil is marami pang fertilizer. Hindi pa siya na-expired kumbaga. Ayan, so ililipat na natin sa kanyang pot para mas maganda yung kanyang tubo. At aayusin na rin natin yung ating ilalagay na soil. Ayan, so ang dami niya guys, diba? So, ayan, so talagang binigyan niya ako ng maraming babies. Ito merong close naman. Ayan, ang ganda ng kanyang pagkatubo. So, ito na guys yung ating nakuhang prism. Actually, ito ay si prism lang. So, ayan guys, fast forward na itanim ko na siya. Ang bilis, diba? Kasi pag isa-isa ko pang siyang itatanim, mas matatagalan ako. So, ayan, itinanim ko na siya. Sa isang pot, nilagay ko yung 4 or 5 para maka-save sa pot. Kasi kung isa-isa, pag ihiwalayin ko pa, so, mawawalan ako ng space. So, mas maganda yan. Kapag medyo lumaki na siya, tsaka ko ulit iisipin kung anong gagawin ko sa kanila. So, ito na yung kanilang
kinalabasan guys. Ang ganda ng kanyang rosette, 'di ba? Kahit maliit pa siya, kitang-kita na yung ganda ng kanyang rosette. Lalo na kapag tumanda na siya guys, mas nagiging compact yung kanyang rosette. So ayan guys, looking forward this coming autumn season, magiging maganda yung kanyang kulay. At ito naman guys, binunot ko na rin dyan si Echeveria Bluebird. Ayan. So ito yung nag-success ating Echeveria Bluebird. So maganda rin guys yung kanyang kulay. Actually ito medyo mahina to sa summer, pero sana is makasurvive siya this coming summer season. At ito guys, ang aking gustong-gusto nang iayusin na si Sedam Perez de la Rose. Ayan, gandang-ganda ako sa kanya kasi sa kanyang maliliit na rosette. Tapos ang ganda pa ng kanyang kulay guys, lalo na kapag kapag malamig ang panahon, ang ganda talaga ng kanyang kulay. Yung edge ng kanyang dahon, napakaliit, pero nagkakaroon siya ng pink na kulay, pink-orange ganyan. Ito nga, kaya ko siya gustong iayusin kasi nga nag-dry na yung kanyang stem. Actually, ito ay magto 2 years na. Ayan, 2022 ko siya nabili. So, ayan nga, yung kanyang stem is naging brown na siya. Parang naging kahoy na talaga. Ayan, oh. So, kaya lumalabas yung mga roots, yung mga ugat sa kanyang dahon, sa kapagitan ng kanyang mga dahon, kasi nga siguro hindi na siya nakakasipsip ng maayos ng tubig. Ayan. So ito na guys, oh, naging brown na talaga at parang naging kahoy na pwede ng panggatong yung kanyang stem. Ayan, pero syempre napakatibay niya guys kasi kahit ganyan yung kanyang ugat na or kanyang stem ay ayan, survivor pa rin siya, 'di ba? Tumutubo pa rin siya talaga. Ayun nga lang, pag nagtagal syempre manghihina siya, siguro matutunaw na rin siya or madali siyang ma-damage pagdating ng summer. So, ito lang guys yung ating nakuha. At ayan, bago ko siya itusok sa kanyang bagong pot, tatanggalin ko munang mabuti yung brown. Yung hanggang sa may green lang banda, yung aking ititira. Kasi kahit itanim ko yan, yung hindi na magkakaroon ng ugat. Ang gagamitin kong soil dito is more on garden soil. Actually, hinaluan ko pa rin siya ng kanuma and akadama soil, pero much more on garden soil. So, syempre, lalagyan pa rin natin ng ating pesticide kasi nga magsa-summer, madali siyang kapitan ng mga peste. So, kapag mga sedum guys, ganyan lang ako mag-propagate. Ayan, tusok-tusok lang. Hindi katulad ng una na syempre, inaayos mo pa yung paglalagay. Ngayon, ayan, kahit tusok-tusok lang, ilagay mo lang sa ibabaw ng lupa, tutubo talaga yan. Lalo na yung mga sedum. Ayan, syempre, yung mga nalaglag na mga dahon, sayang din yan. Pag nilagay mo na yan dyan, tutubo at tutubo talaga siya. Ayan, so wala talagang nasasayang. Bawat butil ng kanyang dahon ay may buhay, kumbaga. Kailangan, ayan, ilagay mo yan sa ibabaw ng lupa, magkakaroon yan ng ugat, magkakaroon yan ng bagong buhay. So, actually, matagal pa tong kumapal ulit, katulad ng dati. Siguro abutin din to ng 1 taon bago maging makapal ulit. So, pero magiging stable na siya pagdating ng color changing season. So, gaganda pa rin yung kanyang kulay, kaya lang hindi pa siya masyadong makapal. At syempre, yung mga bagong tubong na babies is maliliit pa. Pero ang ganda kasi yung kanyang pot is medyo maluwag na. So, magkakaroon na siya ng mga space para sa kanyang mga bagong babies. So, ayan na siya guys, yung ating naitanim na Perez de la Rose. At ito nga guys, sinipag na naman ako at sinama ko na rin ang ating Sedeveria Blue Elf. So ito ay ang ating Blue Elf sa isang maliit na pot na nagkaroon ng maraming babies guys. Actually, napakaliit ng pot na ito. Siguro nasa
5 centimeter lang, wala pa yata. So, na plastic pot. Ayan, ang dami niyang babies guys. So, bumabagsak na rin yung kanyang mga mahabang tangkay kasi nga mabigat na yung kanyang ulo. So, naisipan ko na siyang putulin para magkaroon ng growth or magkaroon ng space yung mga bagong babies niya. Ayan, katulad niyan oh. Nadadaganan na ng kanyang stem. Ayan, at syempre ang dami pa niya nakatagong maliliit na mga babies. So, ito yung ating mga nakuhang ulo. So, nagkaroon din tayo ng mga 5 cuttings. Ayan. At tinanggal muna natin syempre yung kanyang mga bulaklak bago natin itanim. Ang gagamitin ko ding soil dito is garden soil and kanuma soil. As usual, yung ating ginagamit na ating potting mix. So, ayan. Lalagyan ko din ng ating pesticide. Napakaganda talaga ng Sedaveria Blue F na ito. So, halos lahat naman siguro ay nagagandahan sa succulent na ito. So, ako din, kaya pinaparami ko siya. Siguro mga pangatlong pot na ito ng aking propagation. Nung unang-una kong Blue Elf is 2 piraso lang. Ngayon, nakatatlong pot na ako na makakapal na siya. So, ayan guys. Talagang sana is maparami pa natin siya. So, ayan lang guys ang ating sipag-sipagan na video for today. And see you on my next video. Bye!